Sir Zack, ang masiglasan ng bunga di pani ay napuno ng pagkagulat. Dahil pumasok si Zack, hindi lamang daladala ang kanyang sarili, kundi may bit-bit ding batang lalaki na kasalukuyang natutulog sa kanyang bisig. Kanino anak yan, sir? Takapang tanong nito at pilit sinisilip ang mukha ng bata na siya namang hinarang niya. Don't make a fuss about it. Seryoso niyang saad. Dahil hating gabi na rin ay wala ng ibang katulong ang nakakalat kundi si Padni na sinabihan na niyang darating siya ngayon matapos mawala ng halos 1 linggo. Wala itong nagawa kundi ang sumunod sa kanya at tahimik lamang na sinarado ang pintuan ng mansyon saka patayin ng mga natitirang bukas na ilaw. Samantalang umakyat si Zack sa kanyang kwarto, sa sarili niyang kama inihiga ang bata at sandali pang pinanood ang himbing ng tulog nito. Boss, pasensya na pero hindi talaga match ang resulta ng DNA test niyo ng bata. At wala akong nakikitang pagkakahawig yung dalawa. Pasensya na. Paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang isipan ang mga sinabing iyon ni Ramil sa kanya pagkalabas ng resulta ng DNA. Kahit pa nakalabas na siya ng kwarto at magtungo sa wet bar ng kanyang pansyon, ay iyon lamang ang pumapasok sa isipan niya. Sa maliit at may pagkamadilim na silid ay pumili siya ng 1 bote mula sa mga nakahilerang alak sa pader. Nang makitang pinakamatapang at hindi niya gamay na alak, ay saka siya naupo sa mataas at malambot na upuan habang paulit-ulit iyong tinutunggat. Muli niyang inilabas ang piraso ng papel na nakatago sa kanyang coat. Kahit pa paulit-ulit niyang basahin ang nakasaad doon, ay hindi iyon nababago. Walang himala para maging match ang DNA nila ng bata. Mapait siyang natatawa sa sarili dahil nagagawa pa talaga niyang umasa hanggang ngayon. How can Audrey be so biased? She chooses to have a child with her lover rather than her own husband? Kung sa bagay, kaya nga ito sumama sa lalaking iyon ay para sundin ang puso niya at bumuo ng pamilya, hindi ba? Ilang beses pa nitong klinlaro sa kanya na ayaw niya magkaroon ng anak sa kanya. He even lied to her, saying that he also refused to have a child with her as well. But the truth was, after thinking about it, he couldn't help but dream of having one. Drowning himself in alcohol, his eyes dimmed vaguely, as if he had lost all his will to live. Nawala na rin ang pagkarangal sa pagkakaupo niya na siyang madalas pinupuri ng mga tao. His hair and clothes are all messy, just like when Audrey left him. Zack? Out of the blue, he heard the door of the wet bar room open, and the nervous voice of Audrey occupied the room. Napalingon siya mula sa kanyang kinauupuan sa papunta sa direksyon ng pintuan. He first thought it was only his illusion, but Audrey stood there, not beautifully in his eyes like before, but looking all depressed. With dark circles below her eyes that are a little red, may pagkalasing siyang natawa sa itsura ng asawa ngayon, not realizing he looked much worse. How the hell did you know I'm here? Nakita ko. Nag-aatubiling lumapit si Audrey at tumayo sa kanyang harapan ng namumutla. Bakit ngayon ka lang? He chuckled. Why? Did you miss me? Kinagat nito ang ibabang labi. Ano nangyari? Yung anak ko, nasan siya? Mas lalo pa itong nangamba. Nakita mo ba siya? Wala ka namang ginawa sa kanya, hindi ba? Hinayaan mo lang siya, di ba? Nasa mabuting lagay lang siya, di ba? Kumulang na lang ay umiyak na si Audrey sa utal-utal na pagsasalita nito. His heart didn't soften but felt very, very numb. What did he expect? She might have died of worrying for her son's safety because of him, not thinking about him at all. If I say I already killed your son, then what will you do? Zack! Buong lakas na napasigaw si Audrey kasabay ng panginginig nito. Pakiusap naman. Huwag kang magbiro ng ganyan. It's only an if. And then question. Just simply answer it. Nakakaloko siyang tumunga ng alak. Napahikli si Audrey. Nawala ang ngisi sa labi niya nang bigla itong lumuhod sa harapan niya. Zack, nakikiusap ako sa iyo. Sabihin mo lang sa akin na wala kang ginawang masama sa kanya. Magkakasunod ang pagbagsakan ng mga luha nito
at gumapang palapit sa kanya upang punin ng kamay niya sa kamara ang iyong haplusin habang tingilang-tingala sa kanya. Please, Zach. Ako na lang ang saktan mo. Wag lang yung anak ko. Masakit yun eh. Di ba sakit ka naman talaga may galit? Ako naman talaga yung may kasalanan kung bakit umabot sa ganito. Kaya sana naman, wag mo siyang isali dito. Zach looked at her distressed wife in front of him with no emotions in his eyes. But he really felt like he was the bad guy now. Hinawakan niya ang isang pisngin nito saka binura ang tumutulong mga luha doon gamit ang kanyang hinlalaking daliri. Nanatiling walang buhay ang emosyon sa kanyang mukha habang tinititigan sa mga mata si Audrey. Did you know how much I sacrificed just to have you as my wife? What? Confusion flashed in her eyes. It's funny how I fell in love with you the moment I saw you on the screen of my television. Naglalaro sa kanyang alaala noong kamamatay lamang ng kanyang ina at wala siyang ibang naging kasama kundi ang nag-iisang telebisyon sa kanyang kwarto. Halos lahat ng panoorin niya ay pinagbibidahan ng child star na si Audrey. The secret he has been keeping up until now is that he fell in love in the most ridiculous way possible. Noong mga panahong wala siyang makakapitan dahil sa sunod-sunod na pangyayari sa buhay niya, ay kumapit na lamang siya sa kanyang mga pantasya sa kanyang isipan. He escapes the reality of missing his mother, his father marrying his mother's sister, and having an orphan sister by loving an actress. That actress obviously has never seen him before, but he always watches her. She became his savior even without her knowing. He has the chance to live another day because he has found a reason to live. Ang pananabik noon na makita siyang humarte sa loob ng kamera, ang kagandahan at talento nitong pinapakita habang nasusubaybayan niya ang paglaki noon ng dalaga. It all sounds ridiculous. At kung sino man ang makakaalam ng sikreto niya ay paniguradong pagtatawanan siya. Subalit iyon ang katotohanan kung bakit nakayanan niyang labanan ng labis sa depresyon noon. He fantasizes about her, idolizes her, and even strives to meet her in person. Thinking about it now make his voice hoarse, unable to confess to her. Subalit dahil na rin sa alak ay malakas ang loob niyang sabihin ito sa asawa niya ngayon. I thought I could settle with someone who looked just exactly like you. Pagtukoy niya kay Marian. Marian was Raquel's childhood friend, whom he knew had a big crush on him. He accepts her at the time because he needs to climb up in the business industry. True as it sounds, Marian's family had the power he needed at the time, so he took it as an opportunity. But Marian found out his secret. He was secretly in love with an actress, Audrey Laurel. Laking gulat pa niya nang mag-undergo ito ng plastic surgery para makuha ang mga katangian taglay sa itsura ni Audrey. He was mad but didn't have the power to break up with her. So he manipulated himself into thinking that maybe he could settle with her. But no, he just can't. He could never be satisfied with a fake, duplicate woman. He was cruel enough to work harder and harder to grow power and be able to go against Marian's family. What? What are you saying, Zach? Audrey, upon hearing this, I was shocked. Nahinto ang kanina niyang paghikbi. Hindi makapaniwalang nakatitig sa mga mata niya. Zach's eyes were filled with tears. I'm sorry that even had to cause your mother to be buried in death. It was intentional. Subalit may pagkasiguro na talaga ang mama ni Audrey noon pa man. Ginamit niya ang iyong daan upang mas ibaon pa ito sa pagkakautang at gumawa ng kontrata. You were already in love and dating someone else and there's not a thing I could do. You didn't know me and I cannot find a way for us to develop naturally. Pakiramdam niya ay nauubusan na siya ng oras noon kung kaya't humanap siya ng shortcut para pakasalan siya ng dalaga. Sa isip niya ay habang buhay naman na silang magsasama, kung kaya't maraming panahon para magka-developan sila at matutulog din siya nitong mahalin. Pero kahit nakanasan tayo, you still never looked at me. You were always disgusted me. I heard all your complaints and dissatisfaction from Raquel. I never knew where I went wrong or why we fell apart all of a sudden. Bakit imbes na mapalapit ka sa akin, mas lalo kang lumayo?
Tears escaped from his eyes. Napahilamos at napatakip siya ng mukha upang tahimik na mapahagulhol. Sa, anong sinasabi mo? Anong meron ng Landers na yun na wala ako? Halos lamutakin sa sakit ang puso niya ngayon na akala niya ay tuluyan ng namanhit. Audrey, why did you choose to have a child with him and never me? Why did you love him and never me? Why was it never me? Matagal na hindi nakaimik si Audrey. Maging paghinga nito ay hindi niya naririnig. Pinunasan niya ang mga mata niya at mapait na inabot sa asawa ang piraso ng papel. How funny. I still hope that the child was mine. After all, we make love countless times. Mapakla siyang natawa. But I now understand that your son was really Landers. Don't worry. I brought him here safely. Pinanood niya ang panlalaki ng mga mata ni Audrey habang binabasa ang laman ng papel. She must be shocked at how he still run a DNA test. Mariin siyang lumunok at saka inayos ang kanyang pagkakaupo. He cleared his throat and erased the remaining tears that were stuck in his eyes. He finally made up his mind. But even though the child is Landers, I can still play the role of his father, right? He feared your lover, and I will never let them meet again. I don't care what you think. We will be family from now on. I will kill anyone who is in the way. Audrey, ano't gising ka pa? Saan ka nanggaling? Bumalik lamang ako sa realidad nang pukawin ako ni Panying nang aksidente ko siyang makasalubong sa paglalakad ko pabalik sa kwarto. Panying, nanlalambot ako napakapit sa kanya. Oh, ano nangyayari sa'yo? Iritado man ang boses ay maingat niya akong inalalayan upang hindi bumagsak mula sa aking kinatatayuan. Bakit ba? Si Zach. Narinig ko ang paglunok niya. Nakita mo ba yung dala-dala niyang bata? Kaya ka nagkakaganyan? Nanlalaki ang mga mata kong sinalubong ang paningin niya. Nabura agad sa isip ko ang gustong sabihin kanina. Bata? Tumawa siya. Oo, yung batang lalaking karga-karga niya pagpasok kanina. Hindi ko lang sigurado dahil hindi ko nakita mukha. Bumulong siya. Pero ni minsan, hindi pa siya nagdala ng bata dito sa loob. Kaya baka duda ko ay anak niya sa labas. Natigilan ako at ilang beses na napakura. Alam niyo ba kung saan niya dinala ang bata? Ay malamang sa kwarto niya. Doon siya dumiretso eh. Agad ako nanambik. Ang natitirang katinuan ko na lamang ang nagsabi sa aking huwag magpadalos-dalos. Ganun ho ba? Tumayo ako ng tuwid at bahagyang niyo ko ang aking ulo. Maasa ka bang magkakabalikan pa kayo ni Sir Haskell, Audrey? Pag-question niya sa akin, hindi hinahaluan ng pagiging masungit kundi kuryoso niya lamang natanong sa akin. Anong ibig mong sabihin mo? Kung akong tatanungin mo. Nagsalubong ang kilay niya panandalian bago sumusukong napabuntong hininga. Oo na, hindi naman ako bulag para hindi makita. Ayoko man sabihin pero inisip ko nang may natitira pang pag-asa na magkabalikan kayong dalawa. Hindi mo alam kung gaano kaingat sa'yo si Sir. Sa totoo lang, ako laging nabubulyawan niya dahil sa'yo. Patagal ko lang kayong inoobserbahan na dalawa, kaya alam kong may pag-asa maging kayo sa pangalawang pagkakataon. At, aaminin ko na rin, tutol pa rin ako. Para alalahanin na nangyari noon, ayoko magmukha na ng mga abandonadong tao si Sir Zach dahil sa'yo. Kaya kung kanino man ang batang daladala niya, wala kang karapatan para magdrama dyan at masaktan kung umasa ka rin magkakabalikan pa kayo. Hindi ako nakatugon o piniling tugunan ng sinabi niya. Nanatili akong tahimik at tinatak sa isipan ko ang mga salitang binitawan niya. They all see Zach as the victim and he himself thinks so too. There is something wrong with everything. O siya, bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga. Ibinili ni Sir na huwag mag-ingay tungkol sa batang dinala niya kaya huwag mo na yung isipin. Sa kung anong dahilan ay hindi masungit si Panyi ngayon sa akin. Tumango na lamang ako at nagpanggap na babalik na sa aking kwarto. Saka ko siya nilingon at pinanood ang paglihis niya ng landas patungo naman sa sarili niyang silid. Nang makitang tuluyan na siyang nawala ay dali-dali akong ngunit tahimik akong tumakbo paakyat sa mahabang hagdanan.
Si Zack ay nananatili sa lugar kung saan ko siya nahanap at iniwan para maglasing. Kung kaya't malaya ako napasok ang kwarto niya ng tahimik. Hinihingal at binagalan ko ang paglalakad patungo sa malaking kama sa loob, kung saan ko natatanaw ang napaka-pamilyar na imahe. Wala pa man ay nanginginig na ang mga labi ko sa pagbabadyang paghagulhol. Pilit kong binura ang panlalabo ng aking mga mata upang malinaw siyang makita. Naupo ako sa gilid ng kama kung saan malapit siyang nakahiga. Mahimbing na natutulog. Dusel, anak. Kinagat ko ang ibaba kong labi at pinapatahimik ang sarili ng gayon ay hindi siya maistorbo. Ilang buwan na ba ang lumipas magmula noong huli ko siya nakita? Magkakalahating taon na rin ang tinagal. Nalukot ang mukha niya bigla. Kahit anong tahimik ko ay unti-unti pa rin nagmulat ang mga mata niya. Matagal niya akong tinitigan. Ani mo'y hindi pa ako naaninag ng tuluyan. Napakakalmado niyang itinaas ang kamay niya para humawak sa kamay ko. Mami? Sa napaka-cute niyang boses ay kumalangkas doon ang impit na hikbi, kasabay ng pangingilid ng mga luha niya. Are you really here? Hindi ko na napigilan ang aking sarili at mabilis sa binuhat ang maliit niyang katawan, saka mahigpit na kinulong sa aking mga braso upang yakapin, dala ng lapis na pangungulila. Yes, Dasi. Mommy's here. I'm here. Walang katapusan ang pagbagsak ng mga luha ko. Nakita na rin tayo sa wakas, mahal ko. Mommy! Nagpapanik siyang yumakap sa akin pabalik. Ngayon ay muli kong naririnig ang malakas niyang pagnawa, kung kaya't nahaluan ng tawa ang pag-iyak ko. He cried like it's the end of the world. He hugged me like we're going to part at any second now. Why did Mommy leave me for a long time? Baby pa man ay mukhang may hinanakita siya agad sa akin. Mommy has no other choice, baby. Dinuin ko siya sa aking bisig. But I promise, I will never leave you again. Marahil ay dahil madalas ko siyang kausapin sa salitang Ingles at hindi pagbibitok sa kanya. Magmula nung isilang siya, ay napakagaling na niya ngayong magsalita. I always believe he's a gifted child. If only he's a healthy child as well, then maybe I'll be reassured. Halos 1 linggo akong hindi nakatulog, nakakain ng maayos o makapagpahinga man lang dala ng huling banta ni Zack bago siya umalis. Wala akong ibang inisip kundi ang kapakanan ng anak ko. Kung anong gagawin sa kanya ng lalaking yon. Wala akong ibang ginawa kundi ang magdasal na sana'y ligtas siya at makita ko ng buhay. Kaya't laking pasasalamat ko ngayon na lahat ng kahilingan ko ay natupad. Para ako nabunutan ng tinik sa lalamunan. Si Zack. Why has the DNA result turned out to be unmatched? Bakit sinasabi niyo hindi si Zack ang biological father ni Dazelle? At lahat ng sinabi ni Zack sa akin na ngayon hindi ko pa rin magawang isang ay nagpapalambot sa buo kong kalamnan at puso. He is in love with me before I heard his name. Ako ang ginawa niyang salvation o mga panahon wala siyang makapitan. Hindi totoong may nararamdaman siya para kay Marian. Binaon niya si Mama sa pagkakautang para pilitin akong pakasalan. At may sinasabi si Raquel sa kanya tungkol sa mga hinanakit ko. Habang pilit kong inaalala ang mga nangyari noon, I always refrained from backstabbing my own husband. It was Raquel who always reacted violently against him and fed words into my mouth. Mommy, is something wrong? Pinukaw ako ng anak ko. Pinunasan ko ang sipon na tumutulo mula sa ilong niya at matamis na ngumiti. Nothing's wrong. Is Daddy here? Naroon ang takot sa mga mata niya. Halos ibulong niya pa iyon sa akin. He still called him Daddy, kahit na ilang beses siyang pinagtatabuyan ni Landers at pinagsasabihan na huwag siyang tawagin ng ganon. It's all my fault. I wanted him to have a father he could address, so I always let him. Ang pangako ni Landers noon na magiging responsable kahit hindi siya tunay na ama, ay hindi niya tinupad. Masyado akong ututo at inosente para mapaniwala ng mga matatamis na salita. He's not here.
Hinalikan ko si Dazel sa noo. I can assure you that he can't hurt you anymore. That's a promise. Pinky swear? Inilahad pa niya ang napakaliit niyang hinliliit na daliri. Hindi ko mapigilang mapangiti hanggang tenga. Pinky swear. Pinagbuhol ko ang hinliliit ko ring daliri sa kanya bago siya muling niyakap na